Day 2 ng pagpapatap global natin kay Alpha ngayong season. At kung bago ka lang sa Facebook page ko, ang ginagawa ko pong content ay sinusubukan kong ipatap global si Alpha ngayong season. Pero bago natin i-breakdown yung laro na to, kung di ka pa naka-like and follow sa Facebook page ko, ay maaaring paka-like and follow na lang para sa mga content na kagaya na ito. Sa video na to ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba natin i-maximize yung paggamit ng combo na Alpha Tilda. Yes guys, Alpha Tilda. Dahil alam naman natin yung Alpha tsaka Matilda ang isa sa mga pinakamagandang combo. Complete package kasi silang dalawa. Bukod sa mataas na sustainability ay meron pa silang survivability. Na ayun talaga yung nagiging dahilan kung bakit lason talaga yung dalawang hero na to kapag magkasama. Maganda yung naging early game ko dito. Ang kaso lang lugi kami sa side kasi palaging napipitas yung Mia namin. Pero sa part na to ay nakuha ko yung first turtle at napitas ko pa dito si Gatot. After nun ay nagkaroon ulit ng team fight dito sa bottom side. Inuna naming pitasin si Sisi kasi wala siyang pantakas, naka-purify lang kasi siya. Naging successful naman kasi napitas namin yung mage ng mga kalaban. Hindi ko pinapansin yung Gatot dyan guys kasi wala namang damage yan. Inuuna ko yung mga malalambot kasi sila yung may mga damage. Wala naman kasing gagawin yung Gatot kaya dinededma ko lang siya. Tsaka ko siya tinake-down nung wala nang masasakit na nakapaligid sa kanya. Ganon mag-prioritize ng target. After ng team fight ay kinuha ko dito yung second turtle. Pagkatapos ko mag-shove ng jungle camp ay nakasalubong ko dito yung Sicilian pati na rin si Gatot. Unahin nyo palagi i-take down yung mga masasakit na kalaban. Wala naman kasing problema kay Alpha yung mga makukunat kasi true damage etong damage niya. Kaya kahit tank yung kalaban ay kayang-kayang tunawin ng Alpha. Naka 10 kills na tayo kaya nagpalit na ng kulay dito yung skin natin. Sa part na to, ang sabi ko sa Matilda ay bigyan namin tong Layla. Tumataba na rin kasi yung Layla. At ganito lang namin kadali napitas yung Layla. Easy kill talaga kapag ganyan. Sa part na to, ang akala ko dalawa lang yung kalaban. Kaya nag-engage na ako agad. Nahuli ko naman dito yung dalawa. Ang kaso lang, biglang dumating dito yung mga kalaban. Dumating yung Alucard, pati na rin si Paquito. Kaya napilitan na lang akong ipalagto kasi wala na rin namang takas. Naka-takedown kami ng dalawa pero napitas naman ako ng kalaban. After nun ay kinuha na namin dito yung first Lord. At pinitas na rin namin dito si Gatot kasi sinubukan niyang sumilip sa Lord. Ang sabi ko sa Matilda ay alalayan niya ako ng second skill niya. Hindi kasi kami makabasag ng tower gawa na malakas mag-defend yung mga kalaban. Naka-Layla tsaka si Sicilian kaya napakabilis lang nila na clear yung first Lord. Kaya kapag may pagkakataon na mapitas yung Layla o di kaya si Sicilian ay pinapasok ko na talaga. Ang sa ganun ay makabasag kami ng tower. Kasi alam naman natin kapag umabot ng late game ay talagang mas lalo kaming mahihirapang tapusin tong game. Kahit na sabihin yung snowball ako dito basta may item yung Layla tsaka si Sicilian, hindi basta-basta matatapos yung game. Idagdag pa natin na hindi naman assassin tong si Alpha. Hindi natapos yung game kasi nabuhay dito yung mga kalaban. Maganda sana yung ginawa ng Eudora kasi na-burst down niya dun yung Paquito. Ang kaso lang sakto naman pagkabuhay ng mga kalaban kaya napitas dito yung Eudora pati na rin yung Mia. Kaya inabot pa kami dito ng second Lord. At sakto naman pagkakuha ko ng Lord, ang ganda ng pagkabanggado ng Matilda. Napitas namin si Paquito at hindi makakatakas dito yung mga kalaban kasi merong guiding wind etong si Matilda. Eto na rin yung naging winning condition namin sa game na to. Panalo kami sa game na to at Legend 5 2-star na tayo. After nun ay si Alpha ulit yung ginamit ko. At oo nga pala guys, kung naghahanap kayo ng pilot service ay pwede kayo mag-message sa Facebook page ko para mapag-usapan natin yung mga detalye. Pagdating sa paggamit ng Alpha tsaka Matilda guys, ang pinaka-importanting bagay na dapat yung tandaan ay dapat hindi kayo puro farm. Dapat kapag Alpha Matilda yung gamit nyo ay i-maximize nyo yung second skill ng Matilda. Kumbaga dapat rotate lang kayo ng rotate. Pero syempre, wag niyong kakalimutan mag-farm at kumuha ng mga objectives. Ganun kasi yung playstyle ng Alpha Matilda guys o di kaya ng Alpha. Dahil utility jungle si Alpha, importante na mapalakas niyo yung mga kasama nyo. Nawawala kasi yung power spike ng Alpha pagdating ng late game. Kaya dapat early to mid game ay makalamang na agad kayo sa kalaban nyo. Kaya kung makikita nyo sa gameplay ko ay puro dalaw talaga yung ginagawa ko. Kasi alam ko yung power spike ng Alpha. Sa part na to ay pangatlong turtle na. Sumubok mag-contest dito yung Joy pero nakuha ko yung turtle. Napaganda pa kasi napitas namin dito si Joy. Tingnan nyo guys kung gaano kami kabilis mag-rotate dito. Pagkapitas ko ng Vexana ay agaran akong kinuha dito ng Matilda para dumiretso dun sa bottom lane. Snowball kami dito ng Matilda kaya ganyan yung akto namin. Sobrang bilis lang ng naging rotation namin dito guys. Pagkatapos sa top side dito naman kami nag-rotate sa bottom lane. At ako lang ba yung nakakaranas neto guys? Kapag nagpapalit ng kulay dito yung Alpha, naglalag yung device ko. Sa part na to ay inuubos na lang namin yung mga outer torrent ng kalaban. Nang sa ganun kapag kinuha namin yung Lord ay mataas yung chance namin na matapos yung game. Or kung kaya nyo pasabugin yung inhibitor torrent ng kalaban guys, mas maganda yon. Pagkatapos namin makuha yung Lord ay eto na rin yung naging winning condition namin sa game na to. Napitas namin si Saber tapos merong Lord na nagmamarcha sa mid lane. Nagdash in yung Moskov sa pag-aakalang kaya niya akong pitasin. Pero kita nyo naman napakataas talaga ng sustainability ng Alpha Matilda. Hindi basta-basta at napakasakit talaga. Eto yung item build na ginagamit ko kay Alpha at eto naman yung emblem set na gamit ko sa kanya.
So ayun, panalo kami dito sa second game kasi naubos namin dito yung mga kalaban. Sinubukan pa akong pitasin dito ng Saber, buti na lang meron tayong Winter Truncheon. At dito na natapos yung second game. Panalo kami sa second game at eto na rin yung pang Legend 5 3 stars natin ngayong season. At naka 19 kills tayo. Eto yung pangatlong game na kung saan lugi kami sa lineup. Paano ba naman kasi yung XP lane namin dito, Lilia? Nabaog yung mga kasama ko dito from XP lane to gold lane, lugi talaga. Kahit yung Granger namin sin solo kill lang ng Layla. Kaya sana namin silang buhatin guys kung meron isang lane na lamang. Like for example, lamang yung gold lane namin sa gold lane nila. Kaso dalawang lane talaga yung problema. Sinubukan namin earlyhan yung mga kalaban pero nalason kami dito ng Florin sa late game. Ang gaganda ng huli namin dito ng Matilda. Ang kaso lang kinakapos kami sa sustainability kasi ako lang mag-isa yung tumatangke. Ang malala pa ay nag-snowball dito yung Hayabusa ng kalaban kaya palagi niyang pinipitas dito yung gold lane namin. Tingnan nyo kung gaano kalason dito yung Florin. Bumabalik lang yung buhay. Ito yung second lord na kung saan maganda sana yung team play namin dito ng Matilda. Nag-priority kami sa pagpitas dito sa Layla. And naging successful naman yung pagpitas namin dito si Layla. Ang kaso lang guys, naubos yung mga kakampi namin sa backline. At ang masama pa, nakuha pa ng mga kalaban dun yung Lord. Hindi ko alam kung anong nangyari dun. Sa pangalawang pagkakataon, madedefend namin yung Lord. Ang kaso lang, iubos na dito yung tower namin. Tapos, ang ganda ng pagkahuli namin dito sa tatlong kalaban. Toxic nga pala yung kakampi kong Granger dito, sisi ng sisi, pero di ko siya pinapansin. Huwag nyo isisi sa ibang tao guys kung wala kayo pambili ng skin. Hindi naman nakakagaling yung skin guys. At never naging basihan yung skin para masabing malakas yung isang player. Ayan yung palagi nyong tandaan guys, huwag nyo isisi sa ibang tao kung wala kayo pambili ng skin. Nagmumukha kayong kawawa. Ginawa ko yung best ko sa game na to guys para hindi matalo. Ang kaso lang hindi nakiayon yung random tapos nalason pa kami dito ng Florin. Kita nyo naman guys, ang gaganda ng huli namin. Ang kaso lang kinakapos talaga. Kaya talo kami sa game na to. Pero buti na lang ay di ako nabawasan ng stars kasi meron akong protection. After ng pagkatalo ay nag-alpha ulit ako para makabawi. Gusto ko sana i-one day mythic tong account ko guys. Ang kaso lang mawawalan ako ng content sa mga susunod na araw. Ito yung wag nyong gagawin guys kapag XP laner kayo. Lalo na kapag early game pa lang. Kung makikita nyo, nakuha ko dun yung Lito Wanderer. Tapos kinuha ko dito yung farm ng kalaban ko. Ang kaso lang, yung Tamus namin guys, ay kinukuhanan din ako ng farm. Wag nyo gagawin yung ganyan guys kasi crucial pa yan sa early game. Maaaring madelay yung kakampi mong core, pati na rin yung retribution nito. Buti na lang ay nakapitas kami dun ng isa. Basta guys, wag nyo gagawin yun lalo na kapag early game pa lang. Hindi magandang gawain ng XP lane yun guys. Dinedelay mo yung kakampi mo. Tapos magagalit ka kapag di ka dinadalawan o di kaya kapag talo yung mid lane nyo sa team fight. Buti na lang hindi pa ganun kagaling yung mga kalaban namin sa tier na to. Pagkatapos ko mapitas dito si Angela ay dumiretso naman ako sa pagkuha ng pangatlong turtle. Binigyan namin dito yung gold laner ng kalaban guys kasi mataba na siya masyado. At buti na lang naging successful yung pagdalaw namin dito kasi napitas namin si 1-1. May bonus pa kasi napitas din namin si Bane. Pagkatapos sa top, push naman sa mid lane. Pagkatapos sa mid lane, dito naman sa bottom side, dinalawan ko na yung Tamus kasi nalulugi na rin siya sa lane niya. Nakapitas pa nga dun yung Freya oh. Kita nyo naman siguro guys na sobrang layo ng playstyle nito sa mga ginamit ko nung nakaraan. Yung Popolen Koopa, puro tower, pero etong si Alpha, puro teamfight yung hanap. Kaya bawat hero na pinapatap global ko ay hindi talaga madali kasi nagbabago ako ng playstyle. Buti sana kung lahat ng hero ay pare-parehas ng playstyle ay hindi naman ganun. Pero kahit na ganun yung sitwasyon ay okay lang. Nakakatuwa din naman kasi natututo ako gumamit ng ibang hero. At hindi lang basta natututo dahil namamaster natin siya sa loob ng isang season. So ayun guys, kita nyo naman ang ganda ng pwesto ng mga kalaban. Pabor na pabor sa isang Alpha. At credits talaga sa ginawa ng Matilda dahil tignan nyo naman, makakasavage tayo sa game na to dahil sa effort na ginawa niya. Kaya eto na rin yung naging winning condition namin sa game na to. Naubos namin yung mga kalaban at tinapos na ng mga kakampi ko. Nag-double star nga pala ako sa game na to kaya legend 5 stars na tayo. Dito sa 5th game ay Alpha ulit yung ginamit ko at ang kalaban natin sa jungle ay si Suyu. First turtle ay nakuha ko tapos nag-dash in dito yung Suyu. Kaso nakatakas naman siya kasi wala pa akong ultimate. Sa paggamit ng Alpha Tilda guys, kailangan talaga alalay lang. Alalay yung Matilda sa Alpha tapos yung Alpha naman yung gagawa ng play. Maganda talaga yung combo na to basta alam nyo kung paano i-maximize. Pero kapag walang Matilda guys ay pwede namang si Florin. Malakas din yung Alpha Florin guys, ipapakita ko sa inyo sa mga susunod na video. Kayang magbuhat ng isang team guys etong Alpha Tilda. Basta meron kayong comms at syempre dapat alam nyo kung paano gamitin yung dalawang hero na to. Kaya tignan nyo, lahat ng game namin lugi lahat ng side pero panalo pa rin kami. Nadodominate kasi namin yung kalane namin at nagdodomino effect naman yun. At tignan nyo naman guys kung gaano kami kabilis mag-rotate dito sa mapa. Pagkatapos namin sa mid lane, hinatid niya lang ako sa bottom lane para mapitas ko dito si Ruby. And pagkatapos ko makapitas dito ng isa, sinundo na naman ako ng Matilda para maghanap na naman ng kaaway. Sa part na to ay inaaurahan na namin dito yung jungle camp ng kalaban. At tignan nyo, nag-react na dito lahat ng kalaban. Sinusubukan na nila kaming i-take down dito ng Matilda. Pero hindi pa rin nila kaya kasi snowball na yung Alpha ko dito. Tapos tignan nyo yung level gap nila sa akin. Level 12 na ako tapos yung jungle ng kalaban level 9 pa lang. Tapos naubos pa namin sila. Tiwala lang talaga sa sustain na binibigay ng Matilda guys. Huwag kayo masyadong kabahan. Makulit
Makunat naman yung Alpha at kapag pinalagan kayo ng kalaban, kayang-kaya nyo naman sila ma-takedown. Naku, alam nyo naman na walang makunat kay Alpha. True damage yan, kaya kahit anong defense item ng mga kalaban, walang gagawin yan sa skill ng Alpha, lalo na kapag na full combo kayo. Sa part na to ay wala akong retry, kaya tinatakot ko lang dito yung mga kalaban. Pero buti na lang andyan yung Mia, kaya nakuha namin doon yung First Lord. Tapos nagkamali ng pag-dash in dito yung Suyo, kaya tignan nyo guys, ubos sila dito. Ang ganda ng pwesto dito ng mga kalaban, huli silang dalawa. Solid one hit combo yung mga kalaban. Pitas pa pati etong si Farsa, wala ka ng takas. Sa part na to, nakabawi na sana yung mga kalaban, ang kaso lang sobrang lalim talaga nila. Tingnan nyo naman guys yung positioning dito ng mga kalaban. Kaya ayan na rin yung naging winning condition namin sa game na to. Naging aggressive masyado yung mga kalaban guys, kaya ayun, natalo sila dito. Akala siguro ng Farsa hindi siya yung uunahin ko. Siya yung malakas dumepensa, kaya siya yung inuna ko. Ayun, panalo kami sa game na to guys, at Legend 4 na tayo. Kalma lang kayo guys, huwag kayo masyado magmadali, kasi kaya naman natin magpa-immortal agad. Sinusulit ko lang yung content, kaya abangan nyo.